Libre lang mangarap, ngunit hindi kami boboto sa isang mapagpanggap. Ganito, inilarawan ng maraming netizen ang kanilang frustration sa mga kabi-kabilang interview na ginagawa ni Senator Rizzo Ontiveros patungkol sa di umano'y pagpaparamdam nito na tatakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Umani ng samot-saring reaksyon sa social media ang tila pagkukumpara niya at ng ilan pa sa mga kaalyado nito kay Vice President Sara Duterte, kung saan kamakailan sinabi nitong kaya nilang talunin ang dating mayor ng Davao at kasalukuyang vice presidente ng bansa. Sa nasabing pahayag, sinabi ni Ontiveros na kung magsasama-sama raw ang mga oposisyon, matatalo raw nila si Sara Duterte. Ngunit sa halip na suportahan, mukhang pinagtawanan lamang ang kanyang ambisyon ng maraming netizen dahil bukod sa kanyang kabi-kabilang interview, tila pinagtawanan lang siya ng maraming botante at tumabo pa ng laughing reaction ang isang interview nito kay Karen Davila. Pagpapatunay lamang raw na hindi siya ang gusto ng taong bayan. Dagdag pa raw dito ang survey kamakailan kung saan ikalawa si Ontiveros sa pinakahuling choice sa mga pangalang lumulutang na posibleng kumandidato sa pagkapangulo. Kung titingnan raw mabuti, di hamak na inilampaso ni Vice President Sara Duterte ang senador na si Rizzo Ontiveros sa nasabing survey kung saan ang Vice Presidente ang nakakuha ng may pinakamataas na survey votes mula mismo sa mga kakandidato o mga pangalang lumulutang na posibleng kumandidato sa 2028 presidential election. Si VP Sara ay nakakuha ng 35.6% habang si Rizzo Ontiveros ay mayroon lamang 1.2%. Narito at panoorin ang reaksyon ng maraming netizens online kung saan tila tinabla ang pangarap ni Senator Rizzo Ontiveros na kumandidato para sa 2028 presidential election. Narito at panoorin ang full video. Ayan na! Nagsisimula ng magparamdam itong si Riza Virus! Okay. Ang sabi nga daw nila ng kampo ni Sara Duterte is talunin nyo na lang daw siya dahil political lang daw ito. So pag-usapan natin yung politika, pag-usapan natin yung halalan. Can she be defeated? Any candidate can be defeated. Wow. So even VP Sara, as strong as she is today, as a candidate going towards 2028, can be defeated. Wow. So yung hamon niya na talunin nyo na lang ako, we are also preparing for that battle. Excuse me, hindi si VP Inday Sara ang nagsabi nun at naghamon sa inyo, kundi mga supporters niya. For your information lang, ha? Kasi hindi naman ambisyosa si VP Inday katulad mo. Di ba? May pa-podcast na sila. Nagpaparamdam na. Ang tanong, gusto ka ba ng tao? Ang pa-plastic, nagpaparamdam na sila. Kasi nga, gusto nilang ibalik ang liberal at mga dilawan. Wala na kayo. Na-shoot na namin kayo sa banga. Diba? Na-flash na namin kayo sa Enedoro. Diba? Kaya kayo, mangarap lang kayo ng mangarap. Ang importante, hindi na kayo gusto ng mga tao at sawa na mga Pilipino sa inyo. Ang plan ko po sa 2028 ay ngayon pa lang patuloy na pinaghahandaan, pagkaisahin, hindi lang ang kakampings pero ang lahat ng opposition at oppositional or reform-minded forces, no? Lahat pong nangangarap ng pagreforma sa ating lipunan, pagpapalakas at pagpapayaman ng ating ekonomiya at bawat mamamayan, lalo na yung mga mahihirap pa sa ngayon at pati ang middle class na dapat
dapat ding proteksyonan at pagkaisahin yung ating mga mamamayan. Ganun po yung elemento ng gusto kong at bala kong ipresenta namin sa 2028. At kung ano po yung casting doon sa aming slate, kung sino po ang pinaka popular, malakas, winnable. Yun po yung aming ihaharap. Meron po ako nakitang post kahapon pero na alam ko pong nai-repost nyo na at report na fake news na nagsabi raw po kayo na tatakbo kayong presidente. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ng nagkakaisang oposisyon. So, first things first nga, buuin namin, pagkaisahin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Sama-sama po kaming magdedesisyon at kung sino po at sino-sino ang piliin namin, siya po o sila po ang haharap. Nakataya po ako dyan. Ma'am, despite the many controversies of the Duterte, the confidential funds, the impeachment, the Hague detention, do you believe you can slay her? In a manner of speaking. Of course, in a manner only. I believe the opposition can slay even her candidature. And that's why I'm open or willing. The opposition is working hard on uniting because it's only if we unite that we will have a fighting chance. But if we unite and if we campaign smarter, if we reach out, accompany, listen to, hear, act on what Filipino citizens and voters are saying and will be saying for the next 2.5 years, we can slay her. Wow, grabe ka, ambisyosa! Ambisyosa! Talagang nire-represent niya yung kanyang sarili. Natatakbo as president or magiging representante ng opposition. Sis, Mariosep! Basahin natin yung sabi ni Risa Bayros. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ako ng nagkakaisang opposition. Sis, pa-humble ka pa. Gusto mo naman talaga yan. First things first, bubuuhin at pag-iisahin namin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Kaya pala, palabas-labas ka na at may pahawak-hawak ka na ng Santo Niño. Mga ipokrito tong mga hayop na to. Pag mga kalamidad, hindi kayo nakikita. Pag may mga sakuna, hindi kayo nakikita, nagtatago kayo. Pero pag piyesta at kasiyahan, andon kayo. Nakikipagalubilo kayo sa mga tao, Ang pa-plastic, napaka-ipokrito. Tapos gusto mong tumakbo as presidente? Nag-aambisyon ka? Ang kapal ng mukha.